Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alam po ba natin na mayroong tatlong uri ng mga tao na hindi nilalapitan ng mga anghel? Alam po ba natin, mga kapatid sa Islam, na ang mga anghel ay lumalayo sa tatlong uri ng mga taong ito? Opo, mga kapatid sa Islam. Ang mga taong ito ay nilalayuan ng mga anghel. Ang mga anghel ay nagkakaroon ng tinatawag na pagkamuhi, puot, o di kaya ay pagkailang sa mga taong ito. Sino po ba ang mga taong ito? Tinutukoy natin. Tunghayan po natin ito sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit mga kapatid sa Islam, kung bago pa po kayo sa aming YouTube channel, inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, Balik Islam TV. Ang TV na ito, ang channel na ito, mga kapatid sa Islam, ay channel na angkop para sa mga new Muslim, mga balik Islam, at angkop rin po ito sa mga kapatid kong Muslim na nag-aaral, nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Kaya anyayahan po natin ang ating mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak, at sino man na ating mga kakilalang tao mag-subscribe, manood sa aming YouTube channel na ito. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at huwag niyang sayangin at bigyan niya ng saysay ang lahat ng ating mga pagsusumikap, pagsasaliksik ng kaalaman dito sa mundo. Mga kapatid sa Islam, ayon sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mayroong tatlong uri ng mga tao na nilalayuan ng mga anghel. Ang tatlong uri ng mga taong ito, mga kapatid sa Islam, ay iniiwasan. At mayroon sa tatlong ito, kabilang sa tatlong ito, nilayuan sila ng mga anghel dahil sa puot nila sa mga ito. O di kaya ay galit, inis, o di kaya ay pagkamuhi nila sa mga ito. Halina't tunghayan natin ang isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon kay Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hassanahu, na ang hadith na ito ay hassanahu Al-Albani, mula sa hadith ni Ammar bin Yasir radiyallahu anhu, na kanyang sinabi, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, thalathatun, tatlo mga kapatid sa Islam, la taqarubuhum al-malaika, na hindi sila nilalapitan ng mga malaika. Opo, mga kapatid sa Islam. Sino po ang mga malaika na tinutukoy dito sa hadith na ito? Ang mga malaika ni Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya sa wika natin ay anghel, ang mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, ay mayroon po silang kanya-kanyang gawain. May nakatalaga para sa kanila ng mga trabaho. Opo. Kahalintulad na lamang ng nabanggit sa Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid. Opo, mga kapatid sa Islam, mayroon pong katulad na lamang ng dalawang anghel na palaging nakasubaybay sa atin. Ang dalawang anghel na ito ay nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na kanyang sinabi, kiraman katibin
ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Sila nalalaman nila kung ano ang inyong mga ginagawa. Ang dalawang anghel na ito, mga kapatid sa Islam, bawat isa sa atin ay mayroon tayong dalawang anghel na tagapagsulat ng ating mabubuting gawain at masasamang gawain. Ibig sabihin, ang dalawang anghel na ito, masama man tayo o hindi masama, kafir man o Muslim, mananampalataya man o hindi mananampalataya, ang dalawang anghel na ito ay hindi lumalayo sa atin. Maliban na lamang sa dalawang panahon. Ano po ang dalawang panahon na ito? Ito ay kapag tayo ay pumasok ng palikuran upang magbawas, umihi o di kaya may magdumi. Yun yung unang pagkakataon na hindi sumasama sa atin ang dalawang anghel na ito dahil nahihiya sila sa atin. Pangalawa, kapag katalik ang asawa. Sinumang tao, kapag katalik niya ang kanyang asawa, hindi sumasama ang dalawang anghel na ito dahil nahihiya sila sa atin. Mayroon ding mga anghel, mga kapatid sa Islam, na kung tawagin ay sila yung anghel ng kaparusahan. Sila yung bumababa dito sa mundo upang kuhanin ang kaluluwa ng mga masasamang tao. Muslim man ito o hindi Muslim. Opo. At mayroong isang hadith na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumaba ang anghel ng kaparusahan at anghel ng tinatawag nating habag, ar-rahmah, at sila ay nag-agaw, opo, sa isang taong namatay. Palatandaan ng hadith na ito ay mayroong anghel na bumababa at ang mga anghel na ito ay azab. Sila yung anghel ng kaparusahan at sila ang nagdadala o kumukuha sa kaluluwa ng masasamang tao patungo sa langit. Pangatlong uri ng mga anghel at hindi natin kayang banggitin lahat, mga kapatid sa Islam, ang anghel ng habag o di kaya kung tawagin natin ay malaikatur rahmah, angel of mercy. Mga angel, mga anghel ng habag. Ang anghel ng habag o di kaya ay malaikatur rahmah, sila ang mga anghel na bumababa dito sa mundo upang ipanalangin ang mabubuting mga tao mula sa mga Muslim. Sila yung mga anghel na nananalangin sa atin na tayo ay patawarin ni Allah, na tayo ay kahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila po yung mga anghel na ito. Malaikatur rahmah, mga kapatid sa Islam. At sila ang tinutukoy sa hadith na ito. Sila yung tinutukoy sa hadith na ito. Opo, mga kapatid sa Islam. Isa sa mga gawain ng mga anghel na ito, malaikatur rahmah, sila yung bumababa, mga kapatid sa Islam, sa gabi ng tinatawag nating Laylatul Qadar. Kasama si Anghel Gabriel. Sa pamumuno ni Anghel Gabriel, bumababa sila sa Laylatul Qadar. Bakit? Upang saksihan nila ang mga alipin ni Allah na nagsasagawa ng pagsamba. Ang mga anghel ng rahmah, mga kapatid sa Islam, sila po ang tinutukoy dito sa hadith na sinabi ng Propeta Muhammad, tatlong uri ng mga tao ang hindi nilalapitan, bagkus nilalayuan sila ng mga anghel. At ang mga anghel na tinutukoy ay ang mga anghel ng habag, malaikatur rahmah. Malaikatur rahmah, mga kapatid sa Islam. Sino po ang tatlong taong ito o tatlong uri ng mga taong ito? Tunghayan po natin yan, mga kapatid sa Islam. Huwag po kayong mawala. Huwag niyo pong i-off muna yung inyong panonood. Tapusin niyo po hanggang sa huli dahil marami pa tayong hadith na babanggitin, insyaAllah. Opo. Inshallah po. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ang una ay jifatul kafir. Jifatul kafir. Hindi niya sinabing jifatul nasrani, o di kaya hindi niya sinabing jifatul yahudi, hindi niya sinabing jifatu al-hindusi, al-budhi, hindi niya sinabing ganun. Bagkus sinabi niyang jifatul kafir. Ibig sabihin ng jifa ay bangkay. Bangkay po ng isang kafir. Ang kafir, mga kapatid sa Islam, ito yung pangkalahatan na katawagan sa lahat ng mga taong tumatanggi, tumatalikod, hindi naniniwala sa relihiyong Islam. Halimbawa, mayroong isang utos si Allah sa Quran na iyong tinanggihan o hindi mo pinaniwalaan, ang tawag sa iyo, kapatid, ay kafir. Kafara. Ang tawag sa iyo ay kafir. Kahit pa ang nanay mo at ang tatay mo ay mga Muslim. Kahit pa ang nanay mo at ang tatay mo ay mga alim, mga ulama. Kahit pa ang pamilya natin ay mga ulama. Kapag isa man lamang sa utos ni Allah o di kaya utos ng propeta ang hindi natin pinaniwalaan, tayo ay wal-iyadhu billah, ilayo nawa ni Allah tayo sa gawain na ito, matatawag tayo at mahahatulan tayo sa kabilang buhay ng kafir. Kahit pa ang tingin ng mga tao sa iyo ay Muslim. Para kay Allah, ikaw ay isang kafir. Kaya dapat po maingat tayo sa ating mga paniniwala at maingat tayo sa ating hindi pagpaniwala sa anumang ibinaba ni Allah at anumang inutos ng ating mahal na sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, ang kafir na katawagan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang iiwan ng pagdarasal ay kafir. Sinabi niya, ang pagitan natin at ang pagitan nila, tayo, ang lalaki, ang kaibahan niya sa kufur at sa iman ay ang tarkus salah, ang pag-iwan niya ng dasal. Kaya kafir ang isang taong hindi nagsasagawa ng pagdarasal. Waliyadu billah, mga kapatid sa Islam, ang tao palang namatay na kafir, ito man ay Muslim sa pananaw ng mga tao, ito man ay Muslim sa paniniwala ng mga tao, kapag mayroon siyang isa man lamang mula sa utos ni Allah at utos ng sugo ni Allah sa Quran at sa Sunnah na kanyang hindi pinaniwalaan, siya ay kafir. At ang mga anghel ng habag, malaikatur rahmah, hindi lumalapit sa kanya. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Alam niyo po ba na kapag lumapit sa atin ang malaikatur rahmah, mayroon silang dalang habag, mayroon silang dalang panalangin sa atin tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kaibahan na kapag mayroong anghel na rahma na bumaba sa ating bangkay, pinapanalangin tayo nito. At sila ang dumadala sa atin tungo sa langit. At lahat ng madadaanan nila sa langit magsasabing, napakabangong kaluluwa. Buksan ninyo ang langit dahil papasok ang alipin ni Allah at tatawagin siya sa pinaka gusto niyang pangalan. Allahu Akbar, mga kapatid sa Islam. Kaya naman, mga kapatid, iwasan natin at ingatan natin ang ating pagiging Muslim dahil nalalaman natin na mayroong 10 na nakakasira sa ating pagka-Muslim. Pakaingatan natin ang ating pagiging Muslim. Jifatul kafir, sinabi ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Ang bangkay ng isang kafir, pangkalahatan na katawagan at hindi specific sa isang Kristiyano, sa isang Hudyo, sa isang Buddhist, sa isang Hindus at marami pang iba. Hindi specific. Bagkus kafir,
Ibig sabihin, maaring siya ay Muslim sa pananaw ng mga tao, pero siya pala ay kafir sa pananaw ni Allah. Bakit? Dahil mayroon siyang isa mula sa mga utos ni Allah at mula sa mga utos ni Propeta Muhammad na kanyang hindi pinaniwalaan, bagkus kanya itong tinatanggihan o kaya itinatanggi niya. Opo mga kapatid sa Islam. Hindi po lumalapit ang mga malaika ng habag sa jifatul kafir, sa isang bangkay ng kafir. Ayon sa ating mga ulama, sinabi nila na ang dahilan kaya hindi lumalapit ang mga anghel dahil ang bangkay na ito ay puno ng tinatawag na una, maaring shirk, maaring kufur, maaring 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 pagkain ng baboy, maaring mayroon pang alak na naiwan sa kanyang katawan. Kaya napupuot at nagkakaroon ng pagkamuhi ang mga malaikar rahma, mga habag, mga anghel ng habag, kaya hindi sila lumalapit sa bangkay ng isang kafir. Pangalawa mga kapatid sa Islam, kasi tatlo po yung sinabi ng Propeta Muhammad. Pangalawa, al-mutadammihu bil khaluq. Ano po ang ibig sabihin ng mutadammihu bil khaluq? Ito po yung mga taong labis gumamit ng pabango na mayroong za'faran. Ito po yung mga taong labis na gumamit ng pabango na mayroong za'faran. Ang za'faran, ito ay kapag inalagay, makikita naman po natin ito sa mga tindahan na minsan ay nagkukulay orange, minsan ay nagkukulay dilaw, minsan ay nagkukulay pula. Ito po yung nilalagay sa pabango at gamit po ito ng kababaihan. Gamit po ito ng kababaihan dahil wala masyado itong amoy. Hindi masyado ito mabango. Opo. Na labis ang kanilang paglagay nito sa kanilang katawan. Sanhi ng muhi o di kaya hindi nagustuhan ng mga anghel. Kaya hindi lumalapit sa kanila ang mga anghel. Kumbaga, nasusutlam ang mga anghel. Opo mga kapatid sa Islam. Ang paggamit ng pabango ay kabilang sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit yung mayroong za'faran, no, na tumatatak po ito. Makikita po ito sa damit kasi naninilaw yung damit. No? Naninilaw po yung damit. Lalong-lalo na yung mga bagong kasal, no, na mga babae, mga lalaki, ay naglalagay po sila nito. Katulad ng nabanggit kay Abdurrahman bin Auf. Nakita ng Propeta Muhammad at naamoy niya ng bahagya yung amoy ni Abdurrahman bin Auf at natanong niya, ano po yan Abdurrahman? Sabi niya, ya Rasulullah, nakapag-asawa ako. Sabi niya, nakapag-asawa ka, awlim walaw bisyat, o kamakala sallallahu alaihi wasallam. No? Magkatay ka, o di kaya magpakain ka kahit isang kambing lamang. Opo mga kapatid sa Islam. Ngunit, ang labis na paggamit nito ay dahilan upang ang mga anghel ay lumalayo sa atin. Pangatlong uri ng mga tao na hindi nilalapitan ng mga anghel. Sino po ang pangatlo mga kapatid sa Islam? Al-junubu hatta illa ay yatawadda'u. Illa ay yatawadda'a. Ibig sabihin, ang isang junub, ang isang lalaki o babae na junub, sila ay nasa sitwasyon ng janaba. No? Janaba na mashru', halal or janaba na haram, ang mahalaga ay janaba. No? Ang mahalaga ay janaba. Hindi po sila nilalapitan ng mga anghel hanggang sila ay magsagawa ng pinakamaliit na pagdalisay, ang tinatawag nating pagsagawa ng wudu para sa salah. Hindi sila magdarasal, ngunit upang madalisay lamang sila mula sa janaba. Opo. Kaya mainam sa isang Muslim kapag siya ay nagtalik sa kanyang asawa, bago siya lumakad, umalis, bago siya matulog, bago siya pumunta ng kanyang farm,
no? Maligo muna siya o di kaya magsagawa man lamang ng wudu. Nang sa ganon, yung anghel ng habag, malaikatur rahma, ay kasama niya sa kanyang paglakad. Kasama niya sa kanyang pagtulog. At habang natutulog siya, pinapanalangin siya ng malaika, Allahumma ghafir li abdika fulan, fa innahu bata tahira. O Allah, sabi ng isang anghel, o di kaya ang mga anghel na kasama mo sa pagtulog mo, nakabantay sa iyo sa pagtulog mo, pinapanalangin kanila kay Allah, sinasabi nila, O Allah, patawarin mo ang anumang pagkakasala, ang alipin mo na ito, na si fulan, dahil tunay na siya ay natulog na nasa kadalisayan. Allahu Akbar, mga kapatid sa Islam. Sa ibang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal malaikata la tahduru janazatal kafir. Tunay na ang mga malaika ay hindi lumalapit, hindi sila pumupunta doon sa janazatul kafir, yung mayroong bangkay na kafir, o doon sa bangkay ng kafir. Wala junuban hatta yaghtasila aw yatawadda. At walang junub, yung nilabasan ng simino dahil sa pagtatalik, o di kaya junub dahil sa kahit walang lumabas na simino, o di kaya junub dahil may lumabas na simino kahit walang pagtatalik. Wala junuban hatta yaghtasila aw yatawadda. Hanggang siya ay maligo o di kaya magsagawa ng wudu. Opo, mga kapatid sa Islam, kinakailangan po ito. Bago tayo matulog, kung ipagpapaliban natin ang pagligo doon sa wakto ng Fajar, pinakamaliit na pagdalisay na isagawa natin ay ang tinatawag nating pagsagawa ng wudu, mga kapatid sa Islam. Opo. Sabi niya, wala mutadammikhan bisufra. Ito yung sinasabi natin kanina na yung paglabis na paglalagay ng mabilog-bilog na pabango gamit yung za'afaran, mga kapatid sa Islam. Opo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa ibang mga hadith, Innal malaika la tadkhulu baytan fiha suwar. Tunay na ang mga malaika hindi pumapasok sa isang bahay na mayroong larawan ng tao, larawan ng mga babae, larawan ng mga lalaki, larawan ng mga anak mo, larawan ng mga alaga mong hayop. Hindi papasok dyan ang mga anghel. Bakit? Dahil sila ay nagkakaroon ng pagkamuhi sa mga ito. Kaya kung gusto mong mayroong anghel ng habag sa bahay mo, tanggalin mo yang mga larawan ng mga anak mo. Nasa picture frame, nasa isang lawha, no? Tanggalin mo po yan. Kahit sino pa po yan, kahit presidente pa yan, kahit pahari yan, tanggalin mo. Bakit? Hindi papasok sa bahay mo ang mga anghel ng habag. Opo, mga kapatid sa Islam. Sabi niya, wala kalban, wala junuban. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kalban, wala junuban, at pati ang aso at pati ang lalaking junub, o kaya ang babaeng junub. Ang hadith na ito ay daif, ngunit mayroong sumusuporta sa kanyang pagiging na ang kanyang kahulugan ay tama. Katulad na lamang na sa ibang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawal Bukhari wa Muslim, sabi niya, la tadkhulul malaikatu baytan fiha kalbun wala suratun. Hindi pumapasok ang mga anghel. Ang tinutukoy ng mga anghel dito, mga kapatid, ay anghel ng habag. Anghel ng habag, malaikatur rahma. Sa bahay na mayroong aso at mayroong tinatawag na mga larawan. Opo, mga kapatid sa Islam, hindi po pumapasok ang mga anghel sa mga ganitong uri ng bahay. Mga kapatid sa Islam, na kailangan po nating dalisayin ang ating sarili, ang ating katawan, at lalong-lalo na ang ating puso. Kinakailangan nating dalisayin.
Ito mula sa iba't ibang uri ng nifaq. Iba't ibang uri ng sakit sa puso na sanhi ng ating pagpasok sa impyerno, wal-iyadu billah. Kailangan nating dalisayin at linisin ang ating puso. Kaya naman mga kapatid sa Islam, sa isang hadith na naulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, "Man bata tahiran, bata fi shi'arihi malakun, falam yastaykir illa qala al-malak, Allahumma ighfir li abdika fulan, fa innahu bata tahiran." Opo mga kapatid sa Islam. Ang pagdalisay ay hindi lamang sa ating katawan, bagkus sa lahat, ating puso at ating panlabas, bahagi ng ating katawan. Kapag ang isang tao ay natulog, ang kanyang puso ay dalisay, malinis mula sa pagkainggit, mula sa pagkapuot, mula sa panlilibak, mula sa mga pagiging hipokrito, pagiging pakitang tao. Kapag ang puso natin ay natulog, tayo ay natulog habang ang puso natin ay tinanggal natin dito ang lahat ng mga kapintasan, lahat ng mga uri ng mga sakit. Kahit mamamatay tayo mga kapatid, kahit pa sa oras na iyon, sa gabing iyon, datnan tayo ng kamatayan, haharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng napakalinis. Napakalinis. Wala tayong dalang bigat ng tinatawag nating damdamin sa ating kapwa. Kaya, bago tayo matulog mga kapatid sa Islam, isipin natin sino ang mga taong ating napuutan. Patawarin na natin yun. Isipin natin sino ang mga taong ating nagkaroon tayo ng syahna, mga talakayan, sagutan, o di kaya ay away, patawarin na natin yun. At sino ang mga taong nainggitan natin, tanggalin na natin yun. Bakit? Pinagkamainan po ito sa isang Muslim. Subukan mo po ito kapatid, gagaan ang iyong kalooban. Gagaan ang iyong kalooban mga kapatid sa Islam. May isang sahaba na binanggit ng Rasulullah na ang sahaba na ito ay kabilang sa mga taga-paraiso. Ayon sa isang hadith, nung narinig ito ni Amr ibn al-As, kanyang sinundan yung taong iyon. At natulog siya ng 3 araw, 3 gabi doon sa taong iyon. At wala siyang nakita sa taong iyon na anumang kakaibang pagsamba na maaring dahilan ng pagpasok niya sa paraiso. Ngunit ang sabi ng tao, wala naman akong ibang ginagawa. Maliban, bago ako matulog, lahat ng mga taong nagkaroon kami ng hidwaan, nagkaroon kami ng talakayan, sagutan, pagtataasan ng mga busis, pinatawad ko na sila. Lahat ng mga taong nainggitan ko, tinanggal ko na ito sa aking puso. Hipokrito, tinanggal ko ito sa aking puso. Lahat ng sakit ng puso, tinanggal ko ito sa aking puso bago ako matulog. Yun ang dahilan. Kaya sabi ng Propeta Muhammad, ang taong ito ay kabilang sa paraiso. Mga kapatid sa Islam, ang mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi bumababa. Ang mga anghel ng habag ay hindi bumababa maliban na lamang na mayroong dalang kabutihan. Panalangin, pagpuri ang daladala nito para sa atin. Kaya huwag po nating hayaan na ang mga anghel na ito ay lalayo, aalis sa atin. Maraming salamat po. Huwag niyo po sanang kaligtaan i-subscribe ang aming YouTube channel pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, at anyayahan na rin po ang inyong mga kaibigan, kamag-anak mag-subscribe sa amin, manood sa aming mga video upang tayo ay magkaroon ng kaunting kaalaman. Sana po may aral kayong napulot sa aming maiksing video na ito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.